Ano man sabihin sa'tin ng iba, ika'y akin, ako'y sa'yo. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. Closer I get to touching you, the closer I get. Imagine so I see you, so I see you soar above the sky. Isip nag-breakdown ka naman, it gets to you. Kaya minsan kailangan mo naman time na, okay ba? Gusto muna tayong dalawa at medyo bigyan muna tayo ng space sa isa't isa. Okay lang, na hindi naman kailangan natin mag-usap all the time. And sometimes na lang, Hindi pa kayo niisip na yun yung kaya rin, di ba? Mahabot din yung relasyon namin na ganito. Kahit hindi naman I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on. ano man sabihin sa'tin ng iba, ika'y akin, ako'y sa'yo. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. Hello Kathden fans! Medyo seryoso po ang ating pag-uusapan ngayon kasi marami ang nag-circulate na information or comments or bashing online against Kath na sinasabi po nila ay bakit daw nagpaligaw agad si Kath. Kasi nasa sa kanya yung desisyon nasa parents or sa kay Kath mismo yung desisyon kung magpapaligaw siya o hindi. Parang ang bilis naman. Tapos sinasabi pa nila, meron ako mga ilang key points dito mga sombreros na pag-uusapan po natin. Unang-una, parang nananadya. Yun ang sinasabi ng ilang netizens na parang nananadya naman yung Kathden na hindi pa nga totally moved on ang parehong side, no? Lalo na po si DJ mga sombreros kasi nakita natin yun ang unang punto natin o unang key point mga sombreros, yung parang nananadya ba ang Kathden na parang ang bilis magpaligaw ni Kath, tapos si Alden naman parang ang bilis din mag-move, ang bilis manligaw. Parang iniisip tuloy ng ilan na merong lihim na pagtingin si box office king kay Kath noon pa kahit na sila pa ni Alden. Well, sa aking side mga sombreros, don't take this against me kasi sa akin na side, kung nakasama mo man si Kath or kahit na hindi nakasama ay talagang kumbaga pa masa-strike ka talaga, parang masa-starstruck ka mga sombreros sa ganda, sa kabaitan, no, personality at saka character wise mga sombreros. Kath has everything. Pangalawa mga sombreros, ito si DJ, nakita natin walang mga moves, no, kasi busy siya sa negosyo, sa trabaho, sa siguro mga family, wala pang love life mga sombreros, no? Yun ang kanang pinagkakaabalahan this time. So ang sinasabi tuloy ng ilan, parang lumilitaw na hindi si DJ ang kumbaga pa unang nag-wrong move o nag-cheat, ganon mga sombreros, no? Ang pangatlo mga sombreros ay meron ba silang gustong patunayan? Sa akin na side mga sombreros, meron silang gustong patunayan sa relasyon at saka sa kumbaga pa makuha ulit yung Corona as top 1 grossing Filipino movie of all time. Kasi di ba naagaw ng Dongyan ang Corona mga sombreros as number 1 na highest grossing Filipino film of all time. Yung Rewind nga mga kasambreros. So yun, no, which is para sa akin ay good way ito, parang meron siyang good impact sa Kathden love team mga sombreros kasi it's a healthy competition. Kasi di ba close na close sila ni Ma'am Marian at saka ni Sir Ding Dong Dantes. Nakita natin sa FAMAS kung gaano kasi yung dalawang queens, yung dalawang reyna mga sombreros. Sabi ng ilan, sabi ng iba mga sombreros na ang dalawang reyna nagsama, parehong mabait, parehong humble, parehong maganda. So parang gano'n mga sombreros, no? Si Ma'am Marian yun at saka si Queen Kath. Para sa akin na positive yung key point number 3 natin na yun nga, may gusto silang patunayan.
malalaman natin mga Smurfs. Pero sa akin lang, nakikita ko blockbuster at saka magiging number 1. Siguro hihigit ng 1 billion ang kanilang kita mga Smurfs. Take note niyo po ito para pag nangyari na yon sa November or December, kasi 1 month yung pagitan nun, or yung mga parang palugit nila para i-consider as a blockbuster yung isang movie, or naungusan ng mga nakaraang movies. Ay balikan natin tong vlog na to mga sombreros. Samahan niyo akong balikan ang vlog na ito kung magkakamali ako na sabihin na magiging top 1 or maaagaw ulit nila yung Corona as number 1 highest grossing Filipino film of all time mga sombreros, ang Hello Love Again. Tapos pang-apat na key point ko mga sombreros, na muong relationship ngayon ni na Ma'am Catherine at saka Sir Alden, may malaking factor, may malaking kumbaga pa benefit yung Hello Love Goodbye. Tama? Would you agree? Kasi kung hindi yun, wala silang kumbaga pa intimacy, wala silang nabuong closeness kung hindi nangyari yung Hello Love Goodbye. Take note mga sombreros na yung Hello Love Goodbye, yung script nun at saka yung characters, yung mga gaganap na mga actors and actresses, hindi pa nila alam. Late na nila nalaman, parang 1 week yata napanood yung isang interview. 1 week yata after nila na-receive yung script, kasi Joy and Ethan naman na nakalagay doon sa script, di ba? So hindi nila alam kung sino yung si Joy, sino si Ethan. So parang a week after lang nila nalaman pareho ni Kath at Alden na sila yung gaganap. Okay, tapos yun nga, sabi ni Alden nung na-mention na si Catherine yan, parang yung first impression niya talagang saludong-saludo, punong-puno ng respeto, kasi kilalang kila si Kath eh. Talagang napapanood ko sa mga videos nila na Alden is really appreciating and acknowledging Catherine mga sombreros. Yun ang talagang number 1 na tumatatak sa akin, na he is full of respect. Lalong-lalo na kapag Catherine, sabi niya, oh, Catherine yan eh, parang ganun. Talagang kumaga pa, he salutes and he regards Kath as higher than him with regard to kumbaga pa nasa level ng kanilang industry sa show business mga sombreros. So parang ganon, hindi siya, wala kang makitang kahambugan or wala kang makitang parang gap nila mga sombreros when it comes to sa interviews, basing sa interviews mga sombreros. Tapos doon sa may pelikula nila, syempre nakabuo sila ng kumbaga pang closeness talaga, na masasabi mo na malaking factor yung Hello Love Goodbye. Kasi kung hindi sila nagkasama, walang mabubuong close na friendship mga kasombreros. Tapos yung pang-5 ko na dito na key point, ito, personality nila nagmamatch. Okay? Personality nila nagmamatch. Yung mga may gustong sabi, gustong patunayan, na parang nananadya, na parang kumaga pa, parang ang bilis naman yata ang paligaw ni Kath, para bang walang delikadesa, parang eche-bureche, ganun yung sasabi ng ilan ng mga bashers, mga smurfs. Pero siguro, mga Kathniel fans itong mga to. Pero yun nga, hayaan natin sila, kung dyan sila masaya, hindi pa sila naka-move on, ay hindi natin problema yung mga smurfs. Ang sa akin lang dito ay i-bless ko pa rin sila kapag nag-comment sila ng negative. Ganun na lang, para pag balik o pag hindi na binalik, ay okay lang, at least alam ni Lord kung sino sa atin ang nag-bless. So, ganun po siya mga sombreros. Bakit nga? So personality match, nabanggit natin kanina na para silang mabait, para silang kumaga pa down to earth, parehong kalog. May ano sila, kahit may isa o dalawang common denominators or pagkakapareho lang yung mag-partner mga sombreros, kumbaga pa magkakasundo sila. Okay? So ganun po siya mga sombreros. Pero comment po kayo ako ano po ang inyong mga suggestions or ideas din po tungkol dito. I really love reading your comments and replying to them respectively. O, anong English tayo dito. Next is yung last key point na nabuo dito mga sombreros ay yung good impressions, good feedback na sinasabi ng mga tao toward you, about you. Nakakatulong po yun. Sabi ni Kath, naririnig niya daw dati pa sa mga tao, sa mga nakatrabaho ni Alden, na mabait siya. And that impression, napatunayan ni Kath nung sila na yung nagsama. Totoo pala. Di ba napanood ko rin yung ibang vlogs ni Sir Jeffrey Tam na
Sabi niya, hindi sa mga vlogs niya, di ba, kulitan sila ng kulitan dun sa may, kapag free time nila, kapag break time nila sa set ng Hello, Love, Goodbye, ay nanlilibre si Alden dun sa set ng Hello, Love, Goodbye, no? Lahat talagang parang nililibre niya ng kape, diba? Siyempre, ang mahal ng kape ng, kumari sa Starbucks, di ba? 100 plus. At ang ating tula sa vlog po na ito ay pinamagatan natin, Bakit? Bakit? Ang tanong ng maraming bibig. Bakit raw parating magkasama ang dalawa at nakadikit? Tila daw ba napakabilis ng pag-iibigan at pagliligawan? Tanong tuloy ng karamihan, Catherine at Alden. May gusto ba kayong patunayan? Si Daniel nga raw ang tunay na biktima at dapat mas kaawaan. Dahil nakikita ngayon na si Kath parang ang bilis naman. Nagtay ang 6 most powerful passports na ito sa number 1 spot. Mga netizens tuloy sinabi, tila ba Kathden ay atat na atat. Kabilang sa top 1 most powerful passport ang Japan. Sa mga bashers at nega, magandang gawin ang sila ay hayaan at pabayaan. Kasama ang bansang France sa top 1. Para sa aming mga fans sa love team at kilig, kayo ay hindi mauungusan. Ang bansang Germany ay kasama rin. Alden, pag nagtampo si Catherine, ay dapat agad mong susuyuin. Kahanay sa nangunguna ang bansang Italy. Huwag nang pakawalan si Kath. Kung pwede, ay iyon ang mahalin at Italy. Singapore ay kabilang din naman. Box office queen Catherine, si Alden, sana sa panliligaw ay huwag nang pahirapan. Pang-anim sa top 1 spot ang bansang Espanya. Ano kaya ang kapalaran na naghihintay kay Kath kung Hello, Love, Goodbye ay napunta pa rin noon kay Daniel Padilla? Ang most powerful passports na ito ay may 194 destinations sa mundo. Nagpapasalamat din kaming madaliin itisoy si Kath dahil ang daming nakapilang binatilyo. Kahit nga tatay na'y nice pa rin si Kath ay mapa-oo. Cable News Network or CNN ang ating naging reference. DJ versus Alden. Nakikita na ngayon ang mga pagkakaiba o difference. Sana po nagustuhan ninyo mga sombreros. Ngayon po ang verses po natin ay sasagot sa matagal na sigurong katanungan natin kung bakit naglagay ang Diyos ng Tree of Knowledge of Good and Evil sa gitna ng Garden of Eden sa Day of Creation. So mga 4 na verses lamang po ito to support the truth or the information or the kumbaga pa yung magpapatunay mga sombreros, no, kung bakit nga ba, kasi marami nagtatanong na bakit mabuti ang Diyos pero gumawa pa siya ng kumbaga pa ng mga demonyo, bakit pa siya may mga sakit na pinapadala, bakit may mga kalamidad, bakit may trahedya, bakit may kamatayan, bakit may, alam mo, may hidwaan, may broken relationships, may broken family, may dysfunctional families, no, parang napapatanong kasi maraming tao doon. So sa una pa lang sa creation of the entire world mga sombreros kasama ang tao, meron doon tinatawag na kumbaga pa nakaset up na doon yung tree of the knowledge of good and evil. Basahin po natin Genesis chapter 2 verses 16 to 17. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but the tree or of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. So malinaw na malinaw mga kasimeros, may commandment, may utos si Lord na yung lahat ng pwede mo na kainin dun sa Garden of Eden ay pwede mong kainin kasi binigyan na lahat ng Diyos. Tapos yung kaisa-isang biling ko, yung tree of the knowledge of evil, ay mga kasamberos, hindi po ito mansanas, hindi apple. Kasi ang maraming perception, maraming misconception na kumbaga pa alam ng tao, kinain ni Eva yung mansanas, ganun. So hindi po siya apple. Apple lang siya kasi sikat ang apple mga kasamberos sa European at saka sa American kumbaga pa places or sa kumbaga pa sa era
or sa time na yon mga sombreros, ay sikat na sikat ang Apple. Maging nga ngayon, di ba, pag sinabing Apple brand, no, Apple yung laptop, yung computer, yung cellphone. So talagang kumaga pa mataas yung value niya at saka famous due to popularity rin mga sombreros. Pero it's not Apple kapag binasa natin yung Biblia. I'm reading New King James Version by the way mga sombreros. So yun, no? So kasi nakita ko rin tong may nagtanong na bata na kung mabuti ang Diyos, bakit pa siya naglagay doon nang alam niyang ikakasira ng tao, ikakapagkasala ng tao. So that's the big question na susubukan natin sagutin by the help of God mga sombreros in His Word. Ito, ipagpalagay natin mga sombreros na si Lord ay isang direktor. Okay? Yung isang pelikula, walang kabuhay-buhay ang isang pelikula kapag walang kontrabida. Okay? Pero if you are going to put that into the concept or the truth of the spiritual term or equivalent mga sombreros, He wants to display His glory. Okay? Ang kanyang luwalhati. Okay? Ang kanyang luwalhati na hindi pwedeng nakawin ng or hindi niya ibibigay sa iba. Yung luwalhati na ito mga sombreros, hindi sa nagdadamot si Lord mga sombreros, pero He is. That's what He is. Wala tayong karapatang mag-question sa Kanya because He is the one who created us. And yung glory na ito mga sombreros, ihimay-himay natin. Pero basahin muna natin ang Isaiah 42 verse 8. Sabi dito, I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. O, di ba? So malinaw na malinaw, hindi niya ibibigay ang kanyang glory kahit na kanino. Basahin din po natin Isaiah chapter 43 verse 7. Everyone who is called by my name, sabi niya, whom I have created for my glory. I have formed him. Yes, I have made him. Ito mga sombreros, so ito na. Ang pinaka sagot doon mga sombreros is God wants to display His glory. Imaginein mo kapag wala kang sakit, kapag wala kang problema, so hindi niya i-display yung kanyang pagiging healer. Okay? Kung wala kang pagkakasala, hindi niya i-display ang kanyang pagiging forgiving mga sombreros. So imagine natin iisa-isa natin. Kapag hindi na natin kailangan ng awa, He couldn't display Himself as a merciful God, as a compassionate God. Kapag marami na tayong pera, nandyan na lahat, hindi na natin masasabing He is a provider. Okay? Nagets mo natin, hindi niya ma-display yung kanyang glory na pagiging provider if we have everything. Okay? Kung kaya nagkukulang tayo, for example, kulang ako sa kaalaman, kulang ako sa pera, kulang ako sa pasensya, kulang ako sa pagmamahal, kulang ako sa kindness, kulang ako sa joy, kulang ako sa happiness. So, if we lack these characters or traits mga sombreros, dun siya papasok. Okay? Doon siya papasok, nawawalan ako ng pag-ibig sa aking pagmamahal, parang wala na akong love sa aking mga anak, sa aking asawa, sa aking mga kapatid. So, God cannot display Himself as the source of love if He or we already have everything. Kumaga pa, fullness na, no? Total package ng ating pag-ibig, ang ating kindness, ang ating gentleness, ang ating happiness, ang ating satisfaction, ang ating contentment, ang ating intelligence, ang ating wisdom, ang ating forgiving spirit. If we all possess these traits, then God has no role at all. Okay? Kung si Lord ang magiging direktor ng buhay, kwento, pelikula ng kanya-kanyang istorya natin mga sombreros, ay naku po, napaka the best. Kasi magbibigay siya ng sakit, no? Para maka-display ang kanyang healing power. No? If we lack kindness, naging madamot na tayo, God will display His kindness so that we can pour it out to other people, especially our family, our friends, and the people around us. Ganon mga sombreros,
And he created, kumbaga pa si Satan, mga sombreros, to display his full power. His full, kumbaga pa, nandun yung supremacy niya. Nandun yung magnificence. Nandun yung, kumbaga pa, yung might, yung strength na hindi malalampasan, kumbaga pa, hindi natatapos, hindi nauubos. He cannot display that without Satan, without demons, without his devils. Nagagets po natin, mga sombreros. So, yun po siya, no? The only reason that we can find clearly, as the Bible scholars also noted, based on my research, ayun po, no? I-display, or God wants to display, and He needs to display His power, His might, His mercy, His forgiveness, His compassion, His kindness, His gentleness, His love, His joy, His faithfulness sa atin. That is why He created evil things. Kumaga pa, masabi natin masasama. Without our benefits, no? Parang hindi siya beneficial sa atin. Pero, yung mga tests na ito, mga sombreros, He provides a way so that we can get out. Okay? Kasi sabi sa Corinthians, hindi siya maglalagay or magbibigay ng test sa atin na hindi rin siya magbibigay ng daan palabas, kumbaga pa, ng lunas, ng solution to that certain problem. Okay? So, napaka the best, mga sombreros, ng kumbaga pa, ng word ng Panginoon. And I'm so thankful. Shout out po sa mga talagang nagmamahal sa gospel. Talagang na-realize ko dito, mga sombreros, na although I'm not worthy, na marami pa rin talaga palang nagmamahal sa gospel. Marami pa rin talaga ang nagmamahal sa Diyos, na alam mo yun, iba kasi yung nakikinig ka lang, na neutral ang feeling mo, sa nakikinig ka lang, sa nakikinig ka na may full attention. Kumaga pa sa English vocabulary natin ay enthralled, captivated ka, na starstruck ka when it comes to the gospel, sharing the word of God. And I'm so thankful. Alam niyo yung sarili niyo that you love the gospel, and God will bless you more. Loving the gospel, loving God, loving Jesus Christ, loving the Holy Spirit will be summed up into faith that we have in your heart. And you are such an instrument also that God has mercy, has compassion to not only to your family but to the entire community. I pray that you are in. All right? So yun po, mga